Sir, normal na po ba yung biglaang pagdami ng mga Pilipino na walang trabaho po ngayong taon? Well, hindi normal yun dahil every year, pumapasok sa job market natin, siyempre lang sa ating, pumupunta sa job market natin, mga 800 to 1 million, ano? Tumataas naman yung employment kasi hindi na-absorb lahat. Dahil hindi kagaya sa mga karating bayan natin, tuloy-tuloy ang na naiiwanan tayo. Yeah, naka-apekto din po ba, sir, yung pagdami ng mga Pilipino walang trabaho doon sa performance ng gobyerno? Kasi kung makikita natin, nasa mahigit 3 taon na yung kasalukuyang administrasyon, ay tila parang walang mga major projects pagdating dito sa infrastructure po. Well, isa sa mga naapektuhan, doon sa nawalan ng mga trabaho dahil nung nag-umpisa itong sa infrastructure investigation, maraming ghost employees na maraming empleyado na mga project na mga cost na sumusweldo na wala ng trabaho. Isa yun sa nakadagdag. Kaya nakita mo dito sa October, one of those affected are infrastructure, despite the fact na ang dami-dami dapat tumatakong projects. Napag-iiwanan tayo despite the effort of the government to attract investment. Sabi nga namin nung araw, noong mga 2023 years sa Philippine Chamber of Commerce, marami pupunta sa amin na investors, naghahanap ng partner, mga 2-3 beses sa isang linggo. Ngayon, halos zero. Yung mga kausap namin na mag-i-invest, medyo hold pa sila. So, in short talaga, medyo mabigat ang tingin nila sa atin. Hindi tayo naumpisahan dyan ito nung una. Ang issue lang sa atin ay yung mga red tapes na tapos yung mga policy changes. Ngayon, napasok pa nung mga anomalies, siyempre, yung tapos palawak pa yung investigation. Sabi nga namin, ang pinag-umpisahan dyan, yung budget ng 2025, na dapat yan, i-address sila, kung ano pa tinitingnan, pinalalawak pa siya. Pati yung mga investors abroad, di naniniwala, matatapos natin kagad yan. Sabi nga ni Confucius, if you chase 2 rabbits, most probably you will lose both of them. So, yun ang sinasabi na, mag-focus lang sila dito sa mga anomalies at para yung kumpiyansa ng mga investors bumalik. Taon po ngayon ng Pasko, pero iba yata ang update natin sa atin ng PSA. Joblessness rate, sir, ano pong tingin nyo dyan? Well, actually, year to year, tumaas naman yung employment. Kaya lang, masyadong maraming taon to, tumapasok sa job market, mga 800,000 to 1 million. It just showed that in the month of October, maraming hindi na-address. At spread kung titignan mo yung mga regions, yung Calabarzon, for instance, parang direct down, yung employment. Pero sa Soksan, tumaas pa. So, ibig sabihin, apektado ito nung mga issues, yung international issues like yung Calabarzon kasi nandiyan yung PESA. Ibig sabihin, yung mga kumpanyang mga nandyan, hindi nagdadagdag ng trabaho or hindi nag-expand. Kasi ang mga investors, ulang, medyo bumaba ang investment, alam naman natin yun, tayo kulelat sa investment ngayon, kulelat din tayo sa tourism, So, hindi na-address yung mga pumapasok sa job market. Hindi kagaya sa Soksan, tumaas talaga yung employment. At sa Davao, nakakagulat, pati yung underemployment, bumagsak, So, hindi, mga areas na apektado na medyo tumataas, siyempre, kasama na rin yung weather, yung maraming bagyo, yung mga naapektuhan sa agricultural sector, meron mga apektuhan doon sa ibang sector like mining, bagsak ang mga employment dyan. But hopefully, kung pumapasok talaga yung Christmas season, pagpasok ng November, pagpasok na yung mga retail na medyo humina, mag-i-employ na naman ang mga temporary, yung seasonal workers, yung mga malls, for instance, dahil sa Christmas season, baka magbago ng konti yan. Opo, sabi po ni National Statistician Dr. Claire Dennis Mapa, marami po ang naghahanap ng trabaho pero wala pong mahanap na oportunidad sa Pilipinas. Bate po sa datos ng PSA, Sir Serge, nasa 51.16 million na po ang labor force ngayon. Mula po yan sa 50.12 million last year. So nadagdag mahigit 1 milyon na mga job seeker. At ang natagpuan lang po nila na trabaho, Sir Serge, mahigit sa 463,000
lamang. Bilanggit po ninyo ang salik ng Kulelat sa investment. Does it have a connection, sir, sa mga polisiya ng kasalukuyang gobyerno? Napag-iiwanan tayo despite the effort of the government to attract investment. Sabi nga namin nung araw, noong mga 2023 years that sa Philippine Chamber of Commerce, marami pupunta sa amin na investors naghahanap ng partner, mga 2-3 beses sa isang linggo. Ngayon, halos zero. Yung mga kausap namin na mag-i-invest, medyo hold pa sila. So, in short talaga, medyo mabigat ang tingin nila sa atin ngayon. Hindi tayo naumpisahan niya dito nung una. Ang issue lang sa atin ay yung mga red tapes na tapos yung mga policy changes. Ngayon, napasok pa nung mga anomalies, siyempre, yung tapos palawak pa yung bisig. Sabi nga namin, ang pinag-umpisahan dyan, yung budget ng 2025, na dapat yan address sila, kung ano pa tinitingnan, pinalalawak pa siya. Pati yung mga investors abroad, hindi niniwala, matatapos natin kagad yan. Sabi nga ni Confucius, if you chase 2 rabbits, most probably you will lose both of them. So, yun ang sinasabi namin. Mag-focus lang sila dito sa mga anomalies at para yung kumpiyansa ng mga investors bumalik. Opo, lalo pa may mga ambassador na ngayon, Sir Serge, na nagpapahiwatig nga na yung kanilang mga investment na sana ipapasok sa Pilipinas, atrasado dahil po sa mga nangyaring korupsyon. How about, sir, yung Chinese investments on infra at iba pang mga Chinese big companies? Ito yung mga investor na hinahabol sa ibang bansa, pero sa atin, Sir Serge, napagbibintangan po mga espiya at kalaban ng gobyerno. Noong 2023, most of the ones who come here are Chinese investors, na hat sila maglagay dito. Yun halos nawala. As a matter of fact, meron pa mga investment ng mga Chinese dito na umaalis at medyo hindi sila despite, kasi iba yung sinasabi ng gobyerno, iba naman yung ginagawa natin. Yung mga estudyante lang, in-attract yan pero naubos lang yan, tinawag natin spy lahat. Tapos yung mga Chinese investors, may mga problema. Pag nagka-problema, panay Chinese, may mawala ng bisikleta, pagka Chinese involved, takot sa media. Pagka hindi Chinese, wala problema. So yun ang talagang sayang. Yung mga ini-invest ng Chinese sa ASEAN, yun ang mga talagang lumilipad. Tayo na iiwanan. Opo, sir, balik po tayo sa Pilipinas. Kasi yung mga kababayan natin sa mga probinsya, pag naghahanap po sila ng trabaho, talagang Metro Manila ang kanilang tumbok, Sir Serge. Yung po bang mindset na ganun ay epektibo pa rin ngayon? O may marami ng mga syudad o rehiyon sa Pilipinas ang mas viable na makakuha doon ng trabaho ang ating mga kababayan? Alam mo, isang issue na pinag-uusapan ngayon, yung sweldo, Meron pinopropose sila niyan na ang dapat na sweldo pare-pareho sa minimum wage all over the country. Yan, hindi nila nakikita yan. One of the reasons why pinabago-bago yan, because to be able to attract investment sa outside of the urban areas, yan isang rason yan. Kasi kung ikaw mag-i-invest, siyempre mag-i-invest ka doon sa syudad na marami nandun yung market mo, nandun yung ano. Pero kung wala ka advantage pumunta sa probinsya, dito nagpupunta. Siyempre, nandito yung trabaho. Dito naghahanap ng trabaho yung mga workers. Marami naman sa workers natin, bigyan mo ng trabaho sa probinsya, hindi aalis doon kahit pababa ang sweldo. Yun ang isang rason. Kaya nagpupuntahan nito, walang available na trabaho. Agriculture lang available mostly sa mga probinsya. Walang mga industry, walang manufacturing. Isa pa sa issue, sir, yung skills gap. Bilang nasa hanay po ng mga nagbibigay trabaho, anong nakikita nyo dito, sir, na solusyon? Talaga training ang kailangan dyan. Train tayo ng training. Wala nung available trabaho. At po, tsaka yung mga mismatch, iba yung mga pinapasok, mga educational system natin, iba yung focus, iba yung hinahanap na Pero ngayon, mostly, nag-uusap naman na ang employers, tsaka yung mga workers, tsaka ang gobyerno, ang dole, at inaano natin na ma-address yung So matter of fact, every week now, merong mga job fair
sa mga bonds na courtesy ng SM, for instance, pinagagamit nila yon. So, iba-ibang area, nagkakaroon ng mga job market, para magtrabaho. Yun yung jobs project na nagtutulungan ang mga employers at ang mga iba-ibang organisasyon. Sir, issue na po ba sa inyo yung artificial intelligence, AI, para po sa mga employer? Malaking issue yan. Ngayon, ang problema, parang masyad natin ina-emphasize, mapagal tayo eh. Dito mo naman yung jeepney lang natin, hindi natin mapalitan eh. Hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit natin. Sige, yung isang issue, maraming maapektuhan, kailangan paghandaan, at kailangan makakulit daw ng jobs. Yes, sir, magandang umaga, si Almar po ito. Sir, normal lang po ba yung biglaang pagdami ng mga Pilipino na walang trabaho po ngayong taon? Well, hindi normal yun dahil every year, pumapasok sa job market natin, simple lang sa ating, pumupunta sa job market natin, mga 800 to 1 million, tumataas naman yung employee, pero hindi na-absorb lahat. Dahil hindi kagaya sa mga karating bayan natin, tuloy-tuloy ang naiiwanan tayo. Sa taas po ng inflation na nararanasan ngayon dito sa ating bansa, may mga kumpanya na tumataas yung kanilang mga operating cost at napipilitan silang magtanggal na magbawas ng kanilang mga workers. Sa tingin po ninyo, sir, paano po ito masusolusyonan para po at least mapanatili po ng mga kumpanya yung kanilang mga empleyado po, sir? Well, talaga tuloy-tuloy dapat ang training, tuloy-tuloy yung natin, at kailangan talaga magkaroon tayo ng mga magagandang relasyon sa mga dahil ginagawa naman ngayon para yung mga humahanap ng trabaho saka yung mga nagbibigay ng trabaho, may matching. Yeah, naka-apekto din po ba, sir, yung pagdami ng mga Pilipino walang trabaho doon sa performance ng gobyerno? Kasi kung makikita natin, nasa mahigit 3 taon na yung kasalukuyang administrasyon, ay tila parang walang mga major projects pagdating dito sa infrastructure po. Well, isa sa mga naapektuhan, sa nawala ng mga trabaho dahil nung nag-umpisa sa infrastructure investigation, maraming ghost employees maraming empleyado na mga project na mga cost na sumusweldo, nawala ng trabaho. Isa yun sa nakadagdag. Kaya nakita mo dito sa October, one of those affected are infrastructure, despite the fact na ang dami-dami dapat tumatakong projects. Opo, sir, para po, KMJ po ulit ito, sir, para po sa mga walang trabaho ngayon, at yung mga job seekers, especially yung mga galing probinsya, ano po mga sektor, sir, ang maipapayo po ninyo na malaki po ang chance nila na makahanap ng trabaho? May be manufacturing, BPO, construction, ano po ba, sir? Yung sa construction, kung magtutuloy-tuloy na yung mga project na yan, maganda yan. Sa manufacturing ba, ipapayo rin natin yan. Ang problema, kung walang investors, we are taking a chance also dahil ang importante riyan, investment produce jobs. Yun ang importante. At the end of the day, investment ang hinahabol natin. Opo, uli na lang, sir, aside po sa mga investment at mga salik po na inyo pong nabanggit na magagandang puntos, ano pa kaya, sir, ang maaring immediate na response dito ng pamahalaan para po madagdagan ang bilang ng mga Pilipinong magkaroon po ng trabaho aside po sa pangingibang bansa, Sir Serge? Well, number one, yung education natin, kailangan natin yung mga curricula, alin ang mga focus natin pag-aaral. Ang training natin, dapat tuloy-tuloy, yung mga training, yung mga nagbibigay ng pondo, like TESDA, yung mga ganyan, dapat siya tuloy-tuloy ang mga training. At maingan niya, mabigyan ng incentive yung mga kumpanya na magbigay aside from what they're doing, na mag-train din ng mga tao.